So, good day everyone. This is CE Solves and ang topic natin ngayon is resultant of forces and components. Pero nasa 3D tayo. So, hanapin natin dito sa problem na to yung Q1, Q2, and Q3 so that the two force systems are equivalent. Dapat mag-equivalent ng dalawang to. So, ang una natin gawin is hanapin muna natin yung vector form nitong first box. So, solve na natin yan. Ito yung z-axis, ito yung x-axis, at ito yung y-axis. So, lagay lang natin, sa mga x components ay ang gagamitin, sa y components, j ang gagamitin, at sa z components, k ang gagamitin. So, yan. Simulan natin sa pinakamadali, which is P1. So, sulat natin P1. Mapapansin natin siya, nakalay yung force na to sa x and z axis lang, which is ito. Itong plane lang na to. So, pakita ko sa inyo in drawing. So, ito yung z-axis, yung vertical, at ito yung x-axis. Tapos, ito yung P1, 445 newtons, P1. Tapos, ang dimensions dito is 1.22 yung vertical. So, dito na lang natin i-reflect. So, 1.22. At dito sa horizontal, which is 0.915, which is ito, same lang dito, 0.915 din. So, 0.915. 915. Ngayon, gagamitin natin, hanapin natin yung hypotenuse nitong triangle na nabuo natin. So, para makuha natin hypotenuse, ito lang naman yung formula, 0.915 squared plus 1.22 squared. So, yan. Solve natin. Magiging siyang square root of 0.915 squared plus 1.22 squared. 1.525 meters. So, yan yung hypotenuse natin, 1.25 meters. So, para makuha natin yung P1x, pakita ko sa inyo yung formula para using the slope of the force. So, meron tayong horizontal component at vertical component. Tapos, may hypotenuse tayo. So, para makuha yung Fx, F times horizontal over the hypotenuse, which is x over h. So, yan. Sulat natin yung formula dito. P1x is equal to P horizontal over the hypotenuse. So, horizontal ay ang P natin, which is 445 newtons, times horizontal, which is 0.915, 0.915 over the hypotenuse na sinolve natin kanina, which is 1.525. So, multiply natin siya. Magiging 445 times 0.915 over 1.525 is 267 newtons. So, yan yung x component natin. So, ang sa z component naman natin, since ito, z-axis, z component is, which is the vertical component, kaya ang gagamitin nating formula is yung pang fy, pero z siya. Pero ang gagamitin natin is yung pang vertical component kasi yan yung naka-vertical natin na axis, which is ito. So, yan. F times the vertical over the hypotenuse. So, F is 445 newtons times the vertical is 1.22 meters all over the hypotenuse, which is 1.525. So, yan. Solve natin siya. 1.22. So, yan. 356 ang P1Z. 356 newtons. So, try natin isulat yung P1 in the vector form. So, P1 is equal to itong 267. Since nasa x siya, P1x, I siya. So, 267 I. Tapos yung Z, 356 siya. So, K siya. K ang kakatumbas niya sa IJK. So, plus 356K newtons. So, yan yung vector form ng P1. So, tapos na tayo sa sa P1 natin. So, move on tayo sa P2. So, P2. Sa P3 na muna kasi yun yung pinakamadali. Yung P3 natin dito is nasa lang naman siya, nasa y-axis. So, isa lang yung niya since wala siyang z and x. So, isa lang siya. So, P3 is equal to
267. Since sa y-axis, J. So, J Newton. So, yan yung P3 natin. So, next nating hanapin is yung P2 natin. So, P2, mapapansin natin na from point na to, dito sa gilid, hanggang dito sa point na to. So, ito yung magiging parang mabuo niyang triangle kasi ito yung force na to. So, therefore, naka 3D na siya. So, ito yung mahirap sa tatlo na forces na isolve. So, gawin natin is isa-isahin muna natin. Ito yung vertical component ng P2XY. Kasi 'di ba kapag ginawa natin triangle, ito siya. So, ito yung P2XY natin. Need natin siyang isolve para ma-solve natin yung iba. So, dito, wait lang, erase lang natin to. Mapapansin natin na ang dimensions nito is 0.915. So, ito yun, 0.915 siya. Sorry, medyo maliit na. Ito yung 0.915. Tapos ito din, which is ito siya. So, ito yung, dimension, 0.915 din. So, hanapin natin yung hypotenuse, which is the square root of the square. So, square root of 0.915 squared plus 0.915 squared. So, 1.294 siya. 1.294. So, isulat natin siya dito. So, ito yan. Ito yung x, ito yung y. Tapos, ito yung x, ito yung y. Tapos, 0.915. 0.915. Tapos, 1.294. So, yan. Next natin gawin is, since nakuha na natin yung vertical component, ang gagawin na lang natin dito is, hanapin naman natin yung sa, itong, itong mismong P2, hindi yung sa P2XY. So, dito, ang angle natin, which is, the vertical is 1.22. Dito ko na lang siya i-reflect. So, magiging siyang dito, the vertical na to, magiging 1.22. Tapos, sa horizontal, which is ito na, 1.294. 1.294. So, hanapin natin yung hypotenuse niyan. Magiging, square natin to tapos square root natin. So, square root of 1.22 squared plus 1.294 squared. So, ang hypotenuse natin is 1.778. Yan. Then, next natin gawin is, dito, pwede na natin ma-solve yung XY, yung Z component ng, ng P2. So, the Z component is the vertical component. So, from the formula na tinuro ko sa inyo kanina, which is ito, yung vertical component will be force times the vertical component over the hypotenuse. So, P2, Z, which is the vertical. So, vertical dito is 1.22. So, magnitude ng P2 is 534. Multiply natin siya sa vertical, which is 1.22 all over 1.778. So, solve natin. 534 times 1.22 over 1.778. Ang PZ natin will be 366.41 newtons. So, nahanap na natin yung PZ natin. So, ngayon, makukuha natin yung PXY natin, which is, di ba, ito? So, ito yung 1.294, kaya ito yung 1.294 natin. Ito yung P2XY. So, hanapin natin siya. P2XY will be 534. Siya yung horizontal component. So, times horizontal, 1.294 over the hypotenuse, which is 1.778. So, solve natin siya. 1.294. Yan, 388.64 newtons. So, yan. Yan yung P2Z and P2XY. Pero itong P2XY, need natin siyang mahiwalay as PX and PY.
P2x and P2y. So, hanapin natin, since makakuha natin siya dito sa plane na to, sa plane na to, dito tayo magbase. So, P2x natin will be yung magnitude ng P2xy, which is 388.64 times yung horizontal, which is 0.915 over 1.294. So, solve natin siya. Magiging 388.64 times 0.915 over 1.294. So, 274.81 newtons. So, P2xy naman natin, ay P2y, which will be same yung magnitude ng P2xy times vertical, which is 0.915 over 1.294. So, same lang na values. So, magiging siyang 274.81 newtons. So, nahanap natin yung P2x and P2y. 2x. Next naman natin is, di ba papansin natin na parehas lang ang value ng P2x and P2y. Since same lang sila, ang dimensions nila na 0.915 and 0.915. So, yan. Nakuha natin yung P2x, P2y, and P2z. So, sulat natin siya in vector form. So, P2 will be yung I natin, which is the x. So, 274.81i plus 274.81j 4.81j plus 366.41k. So, yan. Yan yung P3 natin. Ay, P2 natin na vector form. So, ngayon, ang gagawin naman natin is yung kabilang, kabilang square, which is yung may Q1, Q2, and Q3 ang sasolve natin. So, solve natin pa isa-isa kagaya nung isa. So, simulan natin sa Q1, which is ito. Wait, ito yung Z axis, ito yung Y, at ito yung X. So, simulan natin sa Q1. So, Q1. Since nasa X, lang siya, nasa X axis, so, lang siya, sa Q1i lang siya. Kasi, meron lang siyang X component. So, yun lang siya. So, move on tayo sa Q2. Nasa XY axis siya, which is ito. So, ano nang gagawin natin sa... So, sulat natin yung Q2 as labelan natin. Ito yung parang triangle. Dito ko na lang. Ito yung X, ito yung Y. X, Y. X, Y. Tapos, 0.915. 0.915. Tapos, ito yung arrow, di ba? So, hanapin natin yung hypotenuse niyan. So, square root of 0.915 squared plus 0.915 squared. So, 0.915 squared plus 0.915 squared. 1.294. So, ngayon is, isolve na natin siya. Yung Q2x natin, sige, isa-isayin ko madala tuloy. So, Q2x natin will be Q2, since walang magnitude yung Q2, Q2 lang yung magnitude niya, times the horizontal, which is 0.915, 0.915 over 1.294. So, yan. Magiging siyang, isimplify na lang natin tong 0.915 tapos over 1.294. So, magiging siyang 0.71. Ito yung Q2x natin. Tapos, yung Q2y naman solve natin, it will be
parehas lang 0.915 over 1.294. So 0.71 din siya. So therefore, ang Q2 natin will be Q2 times, mapapansin natin na yung X and Y components niya, which this is the Y component and yung X component opposite siya sa positive direction. Ang positive direction kasi is papunta dito. Papunta dito. From here to here. And from here to here. Yan yung positive direction. So, therefore, negative siya kasi yung X niya papunta dito, yung Y niya papunta dito, which is opposite sa pagiging ganito ng Y. So, negative siya. And yung X naman, papunta dito, which is the positive direction will be papunta dito. So, pareha silang negative. So, Q2 times negative 0.71i minus 0.71i. So, yan. Sa Q3 naman tayo mag-solve. Q3, nakalay lang siya sa Y and Z axis. So, ito yung Y and Z axis. So, yan lang yung isosolve natin. So, Q3, pwede tayo dito mag-draw ng triangle. Dimensions ng vertical is 1.22. And horizontal will be 0.915. Tapos, hanapin natin yung hypotenuse, which be square root of 0.915 squared plus 1.22 squared. So, 1.525 meters. So, Q3Y natin will be Q3 times, since ang Y natin dito is the horizontal component times the horizontal component over the hypotenuse. So, yan. Solve natin. Simplify na lang natin yung 0.915 over 1.525. 0.6. 0.6. So, ang Q3Z naman natin, siya yung vertical component. So, Q3 times the vertical component, 1.22 over 1.525. 1.22. So, 0.8. 0.8 Q3. So, ano natin siya, i-simplify natin. Q3 in vector form will be yung Y natin, which is 0.6. Ilabas na natin yung Q3 since common sa kanila. So, Q3 times 0.6. Since Y siya, K, ang ano niya, IJK. So, ang 0.8 naman, since Z siya, ito pala ang J. Sorry. J siya kasi Y siya, which is ito, Y. So, ito yung Y natin, J. Tapos, yung Z will be 0.8K. So, yan yung Q1, Q2, at Q3 natin. So, ang hanapin naman natin is ano yung values ng Q1, Q2, and Q3 para maging equivalent dun sa una nating sinolve. So, copy ko to para malipat ko dun sa kabilang slide. Yan. And erase ko na tong ibang mga nakasulat. So yan, meron na tayong Q1, Q2, and Q3. So ang gagawin natin is equate natin lahat ng I, J, and K values. So, gagawin ko na lang siya in table form so hindi tayo masyadong malito. So, I, J, K. Lahat ng I, susulat natin. So, simulat na tayo dito sa 267. Tapos, I sa P2 is 274.81. Next is Q1 natin, Q1I. Tapos yung I dito is negative 0.71 Q2. So yan, yung J naman natin na value. So dito ang J wala. Ito 0.71, negative 0.71 Q2. Tapos ang J natin dito will be 0.6 Q3.
And dito naman, J natin will be ito lang. So, 267 newtons. And this one, 274.81. So, yan. Next naman natin is yung yung K. So, may K ba dito yung 0.8? So, 0.8 Q3. Yung K dito is 356. At yung K dito, which will be 366.41. So, isulat natin siya. So, magiging siyang, equate natin yung from the P1s, ito yung mga P1s, at ito yung mga Qs. So, yan, equate natin siya, magiging siyang 267 plus 274.81 is equal to Q1 minus 0.71 Q2. So, yan yung first equation natin. Next naman natin is, ito yung mga Q2 natin at ito yung mga P natin. So, equate natin yung P muna. So, 267 plus 274.81 is equal to this one. So, negative, ito naman ang positive muna, 0.6 Q3 minus 0.71 Q2. Next is yung K naman natin. Ito yung Q at ito yung P. So, 366.41 plus 356 is equal to 0.8 Q3. So, yan. May equation 3 na tayo. Equation 2, equation 3. So, ngayon, solve na natin yung values ng Q1, Q2, Q3. Papansin natin, sa equation 3, ito yung pinakamadaling masolve kasi makukuha na natin yung Q3. So, copy natin, 366.41 plus 356 is equal to 0.8 Q3. So, ilis ko lang ito. Mali pala na sulat ko. 356. So, yan. Add natin to and divide by 8. So, 366.41 plus 356, which will be 722.41 divided by 8, 0.8. So, yan yung Q3. Answer will be 903.0125. Q3 will be 903.01 newtons. Next is yung Q, naman natin. Ang pwede natin magamit ditong equation, which is equation 2 kasi ito lang yung may Q3 sa equation 1 and equation 2. So, copy natin. Isuig na lang natin to dito. Copy natin yung equation 2. So, 266 plus, 267 pala. 267 plus 274.81 is equal to 0.6 Q3 minus 0.71 Q2. So, yan. Solve natin siya. Substitute natin yung value ng, simplify na muna natin to. So, 267 plus 274.81. So, 541.81 is equal to 0.6 times Q3. Q3 is, substitute na natin, 903.01 minus 0.71 Q2. So, next naman natin gawin is i-simplify natin to. So, that will be 541.81. So, mapansin natin na may 541.81 sa both sides. So, pwede natin siyang makancel since minus lang naman yan. So, ang tira is negative 0.71. Q2 is equal to 0. Which makes Q2 equal to 0 newtons. So, next naman natin, solve natin yung Q1. So, gamitin natin yung equation 1. Magiging 267 plus 274.81 is equal to Q1 minus 0.71 Q2. Wait, markan ko lang to. Ito yung Q2, Q3.
So, Q2 is 0, kaya kakancel na to. So, Q1 will be the addition of this one. So, 267 plus 274.81. So, 541.81. So, Q1 will be 541.81. So, yan na yung mga final answers natin, which is ito. Ito yung Q3. Ito yung Q2. At ito yung Q1. And this will be newtons. So, yan. Yan na yung hinahanap sa problem na find forces Q1, Q2, and Q3 na magiging equivalent siya dun sa first nating box. So, yan. Yan yung final answer natin. And thank you guys for watching. Sana hindi ako masyadong naging mabilis. And next naman, kung may questions kayo, don't hesitate to comment in the chat box. Ay, in the comment box. So, yan. Don't hesitate to comment in the comment box. Comment section. Comment section. So, yan. Thank you guys. Bye-bye.